Isang nakakagimbal na revelasyon ang ibinahagi ng asawa ni Nery Miranda hinggil sa pagkakaaresto nito at pagkumpirmang nakakulong na nga ang asawa dahil wala nga itong bail. Sa panahon na ito ay inaresto noong November 23, Sabado, ay yun din ang araw na nakulong si Miss Nery Miranda. Ito'y dahil na rin sa kaso nga na walang bail. Narito po ang kwento ni Chito Miranda, ang asawa ni Nery. Naging Instagram post ni Chito. Narito ang kanyang story about sa pagkakaaresto sa asawang si Nery. Praying na ma-sort out na ang lahat ng ito. Kawawa naman yung asawa ko. Never nanloko si Nery at never siyang nanlamang sa kapwa. Never siyang kumuha or nanghingi ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan. Tulong lang siya ng tulong hanggat kaya niya. Minsan, kahit di na nakakabuti sa kanya, kadalasan nga naaabuso na siya pero hinahayaan niya lang basta wala siyang ginagawang masama. Pinapasa Diyos niya lang. At narito na nga ang kwento ng side of story nila. Tulad ngayong endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga nabiktima. Tapos last week, bigla na lang siyang inaresto for the same case kahit hindi pa siya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint malalaban sa kanya. And di niya na-defend yung sarili niya. Wala siyang nare-receive na letter from the prosecutor. Walang subpina, walang kahit anong notice. Yung mga dati na-receive namin niya at nag-comply siya. Alam naman ng lahat na madali kaming mahanap sa Alfonso. Anyway, dinampot lang siya bigla. Na-dismiss na yung mga similar na kaso sa ibang lugar and we're praying na sana ma-dismiss na din ito. Wala siyang kinuhang pera sa ibang tao. Lahat ng pera nila na kay Chanda ang may-ari ng Dermacare. Sobrang bait po ni Nery as in sobra. Ito yung babaeng kinulong ninyo without bail habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan. So niresearch po natin ang Dermacare at eto nga, ang branch na ito ay sa Tagaytay. Well posted ito ng isang nagngangalang Ruby S. Inco kung saan makikita nga ang mukha ni Nery. Ayon sa naging pahayag ng kanyang asawang si Chito ay kinuha si Nery Miranda bilang endorser ng nasabing Dermacare or clinic na ito na based on Tagaytay at hindi natin alam kung nag-ooperate pa ito. Tinignan natin ang mga post ni Ruby S. Inco, mukhang may problema rin siyang kinakaharap. At we don't know kung isa ba siya sa may-ari ng Dermacare or siya ba ay nag-franchise kasi nga sa Tagaytay ito at kinuha nila si Nery. Ano nga ba ang nangyari? Dahil endorser lang siya, malinaw, pero siya ang kinasuhan ng tila mga investors. Anyway, mukhang talagang nagre-recruit sila na mag-i-invest. Dahil mula sa naging post ni Chito, narito ang komento ng isang netizen. Aniya, we almost invested in Dermacare because of Nery. An inspiring mama and entrepreneur we've always admired. It's heartbreaking to see her go through this, especially since she was just the endorser. She doesn't deserve this. Stay strong, Chito, and Nery, justice will prevail. Anong isa? That top 7 most wanted is so questionable, like seriously. Paano naging most wanted sobrang visible nga at active pa sa social media kung gustong hanapin, mahanap agad. Correct. True, I hope masolve nila problema nila ASAP. Say naman ng isa, hindi si Nery yung top 7 kundi yung estapadora. Bano sumulat nung article sa kami na iba tuloy ang context. Napa-OMG naman ng isang netizen at no bail. Ano ba yan? Bakit ganyan? Bakit siya lang kinasuhan na ganyan? Nagkaso kasi ng estafa yung mga complainant, no bail yun. Kawawa naman si Miss Nery. Hopefully, madismiss yan at makauwi na siya. Araw-araw ang post niya sa IG tapos most wanted praying for you, Sir Chito Miranda at Nery Miranda ang support naman ng mga netizen. Pambihira sa bansa natin. Kilalang tao at may pera na yan. Wala sa ayos ang pag-aresto. Paano pa kaming mga mahihirap? Wala ng papel, kulong agad. Truth will always comes out. OMG, parang yung case ni Ricardo Cepeda, yung kinuha lang din siyang endorser, then Nobel din yung case. Grabe. Zen, yung ibang tao makapanghusga agad, di napag-alam ang kwento. Ang daming bad comment doon na hindi pa nga nila alam yung nangyari, sobrang nakakainis. Awit, daming buwaya sa gobyerno pero di makulong-kulong.
Say ng isang netizen, ano yan, naghihintay nga ako nang mag-post kayo about what happened after the news broke because I know that there was a story behind it. Isa kasi ako sa mga bilib sa diskarte, tiyaga at galing ni Miss Neri sa pag-handle ng mga businesses ninyo. I patronize some of her products and I even want to have my own business in the future. She's really self-made. I hope everything will be resolved soon, praying for guidance and strength for the whole family as you work to overcome these challenges. Well, sabi nga, isa lang dapat ang ma-learn ng mga artista. Kung ang isang produkto o ang isang shop na gusto kang kuhanin bilang endorser ay nagsisimula pa lamang, siguradong medyo may problema ito. Siyempre dahil ikaw ang nakamukha doon, gagamitin nila ang mukha mo to get more investors. Pero dahil ang mga investors siniisip na ikaw ay kasosyo dahil ikaw ay binayaran bilang endorser, kaya naman para mas madali silang mabayaran ay yung endorser ang babalikan nila. Kaya naman lesson learned sa mga celebrities. Dapat pag kinuha kang endorser, medyo tignan mo muna kung talaga bang marami ng branches ito at ito ba ay stable na. Yan ang ating showbiz top update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.